Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gantara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, nako, ay talaga pong fresh na fresh at bagong-bago ang atin pong update sa inyo ngayong gabing ito. Ikagugulat nyo rin po ito, pero kalma lang guys ha. Kalma. Inuunahan ko na po kayo. Sapagkat sila Kim and Paolo ay mayroon pong meeting. Isang meeting na hindi po inaasahan, lalo na po ng Kim Pao Fine. Sapagkat naroon din po ang Econin. So ano kaya ang dahilan ng meeting? Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, simulan nga natin ang ating update dito po sa komento ni Madam Z. Sabi niya rito, kitang-kita siya dahil umiilaw sa puti. So, ang tinutukoy nga po niya rito ay wala pong iba kundi si Papi Paolo Avellino. Paano ba naman, kahit napakarami pong tao, malabo at malayo, kitang-kita po ang kapugian ni Paolo Avellino. So, ayan nakrap nga po. Clean-up na para makita rin yung lahat. So, paano ba namang hindi nyo makikita nga si Papi, di ba? Totoo. Grabe, ang puti naman kasi parang may sariling ring light. At the same time, advantage din na ang tangkad ni Pao. Kaya kitang-kita po ang kanyang kapugian kahit siya'y nasa likod, nasa malayo, at kahit malabo ang kuha. Kim Pao pa ba ang hindi po makakakilala at makakakita kay Papi? Ay, imposible yun. Dahil ang tatalas po ng mga mata niyan pagdating sa Kim Pao. Pero wag kayong mga suklay sa kanila, hindi nila makita. Charot. Kasi naman, di ba, pagdating sa Kim Pao, para tayong nagkakaroon ng third eye at nagiging matang lawin na sobrang talas ng mga mata. Ultimo, maliliit na detalye nakikita. Samantala, sabi naman ni Rosemary Chano, hinggil to sa mga previous update natin. Shout out po sa inyo at magandang gabi. Maraming salamat po sa inyo pong pagkokomento. Sabi niya, Miss Gandara, okay lang yung balikat ni Pao. Mild lang naman yun. Nag-gym pa rin siya tulad ng dati kahit nabalian siya last year. Palagi pa rin siyang nag-gym with Kim pa nga. How much more nakumalas lang dahil sa action. Nakumalas lang dahil sa action scene nila ni Rafael Rosella. May nakita nga daw sa kanila, may nakakita nga daw sa kanila nag-gym kasi yung nakakita doon then nag-gym. Yung gym daw malapit sa bahay ni Pao kasi maaga naman sila nag-gym. Dumiretso siguro si Kim for her yoga session in Pasig. Then si Paolo umattend ng birthday party sa business partner niya sa Lupoin, sa Tagaytay daw yon. And best friend naman daw nila yung nag-birthday. Hindi daw dinala ni Kim yung di daw dinala si Kim sa birthday party. Pero nandyan lang yan si Kim. Bawal ang picturean. Kasi wala naman siya sa showtime. At wala rin siyang endorsement shoot. Ayun, nung nag-bike kasi sila si Kim sa Cavite. Pinakilala ni Pao si Kim sa business partners niya. Naku, naalala ko nga po yan. Pero binawalan yung mga empleyado na kumuha ng picture. Sabi, yan ni Kuya Romel sa Marisol Academy kasi may nagsabi sa kanya, sigurado kasama rin si Kim ni Pao, wala lang sa pic, kaya absent sa showtime. So rin po day off rin ni Kimi. At the same time,
Yung naalala ko yung pinakilala nga daw po si Kimi sa mga friends, business partners, ganyan. Si Kim Chu. Naku, naalala ko po yan. Yun nga lang, talagang medyo strict, di ba? Kasi masyadong personal po iyon. And nakakatuwa naman na mayroon pong nag-spoil sa atin, nag-splok sa atin ng chika na yan. Anyway, tungkol naman sa balikat ni Paulo, so kahit naman po mild lang yung naging injury ni Pau, ano kasi yan dati ng sugat ni Pau. So mahirap na kapag laging mabugbog ba. So maganda na rin yung nag-iingat. Alam niyo na, sa mild nagsisimula ang paglala. 'Di ba? So, mas maganda yung doble ingat na rin and pray na rin po natin na sana mabilis pong gumaling. So, alaga naman ni Chinita Princess. So, mabilis lang po yung gagaling. Huy! Ano ba naman may kasamang haplos ng pagmamahal? Huy, apaka-OA. Anyway, diba ko naman tayo sa komento ni Ma'am Corazon Reyes. Sabi niya, Angelita Rostata, nagkakamali ka, hindi pa siya nag-start ng shooting. Kaya huwag ka munang umasa na wala na ang Kim Pao. Bumili lang siya ng bagong camera. May picture siya kasama mga kapwa Kimmer, mga samahan sa Dota kasi hammer nga siya. Nako Ma'am Corazon Reyes, huwag na kayong mag-aksaya ng oras kasi hindi naman po maiintindihan yan ng mga walang alam po sa gaming. 'Di ba? So ayun, para lang sa mga nagdiriwang na wala lang Kim Pao, kaya siya ganto, kaya siya ganyan, wag po muna kayong magdiwang. Lalo pat wala pa pong nilalatag at hindi pa kino-confirm mismo ng ABS-CBN na wala ng Kim Pao. And hindi pa naman po binabalita ang project nila Kim and Paula. Alam nyo, narinig na rin kasi natin yan na may project si Pau, kasama kaya si Kim kasi hindi siya nabanggit si Kim nung pumirma ng kontrata si Pau sa Star Cinema. 'Di ba si Pau lang ang sinabi na may gagawin siyang series under Star Cinema. Pero, Star Magic. Pero later on, 'di ba? Napag-alaman din naman po natin na yung series na gagawin pala ni Paulo pagbibidahan nilang dalawa ni Kim, which is ito nga pong katatapos lang na series nila na The Alibi na sana po ay ipalabas sa Free TV baka naman. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa nasagap natin na balita ngayong gabing ito. So, medyo nakakaloka at hindi ko po inaasahan na mababalita natin ito na ang Kim Pao nakipag-meeting kasama po ang Econino. 'Di ba? Medyo parang imposible, pero ito po talagang mayroon pong meeting na riyan po ang mga larawan. Hindi po talaga inaasahan. So, ayan, magkakasama po sila sa isang table. And kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kanilang pinagmimitingan na hindi pa po natin alam. Basta parang ang awkward lang po talaga at mukhang hindi sila nagpapansinan. Well, short clip lang naman yung napanood ko and etong picture na to. Pero abangan din po natin, baka may interaction between the Kim Pao and Econine. But anyway, napansin naman ng mga fans, of course, ng Kim Pao na si Miss Garlic sa ano po talaga, kay Kim tumabi or sa Kim Pao talaga tumabi. At itong naka-brown, medyo hindi familiar sa akin. So, ayan, medyo awkward nga raw po ng Econine and ang Kim Pao magkasama sa isang meeting na para bang may nilulutong project. Ano kaya ito? So, project kaya ito? Ano ang mga pinag-uusapan? Ano ang nilalatag? Mukhang pasabog. Ako naman kasi, as much as ayaw ko na magkasama sila sa project, 'di ba? Ang gulo niyan, ang gulo-gulo niyan pag magkasama sila sa project, for sure magkakagulo ang mga fans and all. Pero kung this will be magiging way, blessing in disguise, blessing in disguise itong magiging project. Huy, magiging project, alam mo naman sure na talaga. Hindi pa yun sure ha. What if lang?
At magiging blessing in disguise pala para matahimik na mga fans kasi mas magiging malinaw or mga bashers magiging malinaw na Econin and Kim Pao separate sila and walang dapat na kumabilang bakod. Alam niyo yun, maging malinaw sa lahat na Econin ang meron and Kim Pao ang meron at wala nang mag-cross lines, ganyan. Pero parang imposible, di ba, na maging blessings in disguise. So, kayo, kung kayong tatanungin na, okay lang ba sa inyo na magkaroon ng projects together? Ano kaya itong pinagmimitingan na to? And mukhang, ang awkward talaga. Ang awkward talaga sa ating mga fans. Pero sa kanila, we don't know kung awkward pa rin ba yung situations. And kung ano yung reason bakit magkasama sa meeting ang Kim Pao at ang Econin, yan ang susunod natin pong aalamin. Kasi for sure, maguguluhan at maraming magiging tanong ang bawat fandoms tungkol dito. So yun lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pag-i-stay, and kita-kits muli sa susunod natin magiging chikas regarding this. Maraming salamat.